The very question is this: kailan ba matatapos ang problema natin dito? Sasabi ng iba, magsimba na lang ako pag hindi ako busy. Kailan ba mag-i-stop na hindi tayo magiging busy? I always tell you, church, for my heart, I always tell you with love, kung inalis mo yung Diyos sa buhay mo, lalong hindi ka magkakapag-asa. Ano sinasabi mo sa verse 30? Para mo sinasabi, Lord, kahit wala ka sa buhay ko, kaya kong mabuhay. Yun ang sinasabi natin, but in reality, without God, ay hindi mo kayang mabuhay nang merong pag-asa. Ang gusto ng Diyos, hindi lamang tayo nabubuhay dito. It's not just about surviving, but what God wants us, we are living na may pag-asa with hope sa buhay natin. Yun ang gusto natin. Pero kahit gustong ibigay sa iyo ng Panginoong Diyos, ito yung hope. Pero tinatanggihan mo dahil sa pride mo, dahil sa bagay na meron ka. Hindi ka magkakaroon ng pag-asa. Lalo ka may stress. Pastor, wala kang magagawa. Kailangan kong gawin to, kailangan kong gawin to, kailangan kong gawin to. Sasabihin mo pa, alam ng Diyos yung puso mo. Opo, alam ng Diyos yung puso natin. Alam ng Diyos ang puso mo na meron sa Kanya. At alam ng Diyos yung puso mo na wala ka ng pakialam sa Kanya. Alam po ng Diyos yan. Kasi naniniwala po kung ngayong umaga lahat tayo merong problema, merong pagsubok na pinagdadaanan. Pero mas pinili natin pumunta sa church because we do know na ang Diyos lang ang solusyon sa mga problema natin. Sa atin po ngayong taon na ito, ay hindi po naging madali ang taon po na ito. Sino sa inyo nagsasabi, itong taon na ito, one of the worst years sa kanyang buhay? Raise your hand. Siguro, pwede natin sabihin na itong taon na ito sa iba talaga, it's one of the worst na taon sa panahon natin ngayon. Pero by the grace of God, nagpapasalamat tayo na we are still alive. Buhay pa rin tayo. Dumanas man tayo ng pagsubok, dumanas man tayo ng problema, but we are still alive because our hope ay nanggagaling po yan sa ating pong Panginoon. At naniniwala po ako, the Bible said in Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. At kung napagkatiwalaan po natin yung Diyos ngayong 2025, 2024, 2023, ay mapagkakatiwalaan pa rin natin yung Panginoon sa year 2026. If you just have the right attitude, yung mga problems na minsan nakala natin nagiging dahilan para lumayo tayo sa Panginoon, but in reality, sometimes, ang mga problema sa buhay natin ay ginagamit ng Diyos para maging malapit po tayo sa Panginoon. And if a problema, Lord, ang magiging dahilan para mailapit ko yung sarili ko sa iyo, so be it. Kaysa pagpalain tayo ng Panginoon ng maraming blessing at yung mga blessing na yan ang magiging dahilan na nagpapalayo sa Panginoon. Huwag na lang. Huwag na lang, Lord. Yung ang ganda-ganda ng buhay mo, nag-pray ka na magkatrabaho, binigyan ka ng trabaho ng Diyos, at yung trabaho mo ang naging dahilan na palayo sa Panginoon. Huwag na lang, Lord. Because naniniwala po, ang hope ko ay wala sa trabaho ko. Ang hope ko wala sa kamag-anak ko. Ang hope ko ay nasa Panginoong Diyos lamang. Gusto ko bigyan ako ng trabaho ng Diyos na kalooban ng Panginoon. Gusto ko bigyan ako ng mga tao sa paligid ko na kalooban ng Panginoon. Those things are just instrument from the Lord. But don't put your hope to that thing. Put your hope in God. Living a life with hope, hindi naman ibig sabihin na walang problema. Wala, hindi. Lahat po tayo dadanas ng problema. Pero maniwala ako, kahit may problema kayo, we have a lot of illustration, example. Kahit may problema kayo, may nananatili kayo may pag-asa. Bakit? Kasi merong Diyos.